Ito naririnig ko sa ordinaryong Juan de la Cruz, ano, at kanilang sinasabi, bakit naman yung modernisasyon na yan, papatayin nila yung iconic na jeep. Alam niyo na, panahon pa po ng lolo ko, ganyan na itsura ng jeep. Magbabago. Actually, nagbago ho ang jeep, maliit lang po nung araw. Ngayon po, hanggang 30 na yata kasya nung araw, 10 lang kasya dyan. Anyway, ang maraming mga kababayan natin na medyo romantiko, at medyo emosyonal. Sentimental. Oo, na sentimento po nila na lumaki po sila na yan ang alam nilang itsura ng jeep. Sabi nila, bakit daw kayong mga pumasok dito sa modernization, isinusulong ninyo na patayin daw itong lumang jeep? Tama ba yung pagkakasabi nila o... Ay, hindi naman po siguro ganon kasi kami po mismo sa aming kooperatiba, personal po kami munang naghanap ng mga modern unit na pasok sa aming panlasa. At syempre, hindi mawawala ang iconic. Panahon ng 2018, 2019, nandyan po kami sa opisina ni Elmer Francisco, upang alamin kung meron po ba talagang maibibigay sa amin na iconic. Pero hanggang sa ngayon po kasi, wala pa po sa market ang iconic natin na mga jeepney. Meron tayo, karamihan, lumabas, hindi siya talaga yung traditional na muka. Ginaya lang, modern siya pero ginaya lang yung muka. Pero yung mismo talagang iconic po na jeep natin na modern ay wala po talaga sa market. At ang namimili po ng mga unit ay kami po mismo, ang mga kooperatiba o korporasyon, kung alin po ba yung pasok sa panlasa namin. Dahil syempre, dati naman kami mga galing sa traditional. Pero yun nga lang po, nakakalungkot lang na hanggang sa ngayon, wala pa po talagang available na iconic jeep para sa modernization program. Meron daw 985 yung presyo, sabi ni Mr. Elmer Francisco. Ang dami nating nakikita sa social media mga litrato ng mga traditional jeep na available na daw yan Hindi po talaga. Kasi kung available yan, di kinuha na po namin. Yung mga modern jeep naman po natin, o kung sabihin nilang bus, kung tawagin nila, ito po naman ay gawa dito sa Pilipinas. Alam naman po natin na ang ating bansa ay hindi pa handa para sa pagbuo ng makinarya. Or walang kakayahan Wala pang kakayahan para bumuo ng isang makina. So, ito po talaga lahat ay imported. Pero, ang pagbuo po ng isang modern bus po, katulad po ng ibang mga service provider namin, ang planta po niyan ay naririto sa Pilipinas. Dito po ina-assemble ang kaha. Dumarating lang po yan, cab chassis. Pagdating dito sa Pilipinas, mga Pilipino rin po ang humulma niyan. Naaayon doon sa Philippine Standard na itinakda ng DTI. Yung mga sinasabi nilang iconic po, wala pa po talaga. Baka sa FB lang po, sa Facebook lang po yan meron. Pero sa market po, wala pa po talaga. Hindi pa siya commercially available. Mukhang nung nakaraang hearing nga po sa Senate hearing, natalakay po yan na bakit ang Francisco at Sarao ay hindi na-accredit. Ang lumalabas doon na hindi ata sapat yung kanilang dokumento para sila ay ma-accredit at maging service provider. Hindi naman po siguro nagkulang ang ating DTI. Lahat naman po ay kahit saan naman po siguro may mga kailangan tayong ayusin ng mga papeles para tayo ma-accredit. Subalit doon sa puntong iyon ay mukhang nagkulang po ang ating kababayan, ang Francisco Motors at ang Sarao. At yun ang kulang na lang. Sana nga ma-accredit na po sila. May prototype na po sila ngayon. Nakita na rin namin ang prototype. Dangan nga lang, kailangan silang muna ma-accredit ng ating DTI upang sila ay pasok to sa Philippine Standard. At kami po ay nasasabik na lumabas yung kanilang unit para naman nang sa ganun kami po ay maging proud na modern iconic jeepney po ang gamit namin. So,